May tao sa kabilang line. Hello? Hello po. Hi. Hello po. Good evening. What is your name? Joy po. Joy. Joy, 26 years old from Makati. Tama? Apo. Alright. Joy, do you have a radio? Arte. Nag-i-English ako. May radyo bukas. Meron po, pero medyo malayo naman po eh. Hinaan mo. Nag-fade back tayo. Hinaan. Hindi, kakainin. Ayan po. Alright. Anong ginagawa sa buhay ni Joy? Nagtatrabaho po. Ano hanap buhay ni Joy? Yung buo po ba? Yung manager po. Manager? Apo. Wow, ha? Apo. Talaga naman. Anong klase ka manager? Masungit ka ba? Branch manager po ng isang salon. Branch manager ng isang salon. Apo. Nox. Magkano ang reband ngayon? Depende po. Depende. Joy, hindi mo naman pinatay yung radyo mo eh. May feedback nga. Hello. Alright, Joy! What can I do for you? Ito ba'y kwento ng paghihiwalay? Hindi maka-move on? May gusto kang karirin lalaki, ano? Ano? Hindi naman po paghihiwalay or niloko. Ano lang po. Confused po kasi Confused. Ako din confused. Magkwentuhan mo ako. Kasi po, 5 months na po kami nagsasama. Nino? Nung kalipin partner. So may kalipin ka ngayon. Alright, okay. Tapos, Gaano katagal kayo, Gaano katagal kayo naging magkasintahan bago kayo nag-decide na mag-live-in na kayo? Siguro po mga 1 month. 1 month? Opo. It's too soon. Bakit? Ano nakain nyo? Bakit naisipan nyo mag-live-in agad? Mamadali kayo? Hindi naman po. O ano nakain nyo? Nagustuhan lang. Nagustuhan. Nagustuhan lang po. Okay, so ano na meron ngayon? Kasi po, ever since po nung nagsama na po kami, galit po yung mga kapatid niya sa akin. Bakit? May masama ka bang ugali? Hindi naman po. Actually, hindi pa po kami nag-meet. Simula po nung nagsama kami. Paano? Hindi pa po kami nag-meet ng mga kapatid niya. Simula po nung nagsasama kami. Up until now? Apo. Okay. Eto, tanong ko ito before mo ikwento yan. Meron ba siyang obligasyon na hindi na nagagawa sa family niya because of you? Wala naman po. Kaya anong dahilan? Ba't sila galit sa'yo? Trip-trip lang, gano'n? Adik sila? Papa siya kasi po ano po ako, third sex po ako. Alam ko. Tripilantik yan. Kumbaga, yun po yung ayaw nila. Ganon. Okay. So, ang team song nyo, you and me against the world. Gano'n na nga po. You and me against the world. Against the world, you and me. Yung karelasyon mo, lalaki. Apo. Lalaking lalaki. Apo. Sure ka. Apo. Pag ba nakatalikod ka, ginagamit niya yung blush on mo, gano'n? Totoo lang. Hindi po, straight po yan. Straight. Ano tanong mo sa akin? Yun po, ano po ba dapat kong gawin? Kasi po, simula po nung nagsama nga kami, ganun kagalit yung mga kapatid niya. Alam ko naman po kung bakit. Tapos, sinasabi ko rin po sa kanya na mag-iwalay na lang kami dahil doon. Ayaw naman po. Anong hanap buhay ni boyfriend? Kay 18 lang po niya actually mag-work. Yun. Malapit na rin po siyang mag-work. Next week po mag-start na po siya. Ha? Mag-start na po siyang mag-work. By next week. Ganon. Opo. Ang question mo ay? Ano po ba, dapat ko pa po bang pagpatuloy kasi masyado pong mga masasakit yung mga sinasabi sa akin ng mga kapatid niya. Ka magagalit sa akin ha, mga kaibigan. Ito po, I would like to address this one sa lahat po ng mga halamang dagat na nakasubaybay. Makinig ka ha. At ganito, let's take it from a point of view ng pagiging magulang. Okay lang? At pagiging kapatid. Okay lang? Opo. Halimbawa ikaw magulang ng lalaking to. Kunyari lang ha. Siyempre, jowa ka niya eh. Kunyari ikaw magulang. Oo. Pag yung anak mo ba nag-jowa ng bading, susuportahan mo ba agad? Siyempre, di ba? You want to be idealistic.
Hanggat pwedeng pigilan, pipigilan mo yan. Kasi yan ang normal. Kumbaga, sa society natin, hanggat maaari, gusto mo na yung anak mo, yung kanyang magiging buhay, nasa ideals, di ba? Ideal yung sa paningin mo bilang magulang. Tama, mali? Tama po. Hindi mo naman siguro inaasahan na nung pinagtapat niya sa kanyang pamilya na, oy, Nay, tay, meron akong jawang bading. Hindi naman siguro ang reaksyon dapat, ay anak, congratulations, tama ginagawa mo. Diba? Siyempre, iba yun, di ba? Iba yun. Ano ba tong baklang to? Ganyan marinig mo, di ba? Yung bunso namin, ganito. Yung aming anak na lalaki. Ang tinutiro, impluensya ng kakatihan, ganyan. Expectedly, mga kaibigan, maririnig mo yan. Di ba? Well, ngayon, alam mo palang hindi ka pa nakikita, bakit yung pakilala sa sarili mo kung malinis ang hari mo sa lalaking to? Kasi hindi mo sama magmahal, nagmamahal ka eh. Diba? At gaya ng lahat, equal ang karapatan natin magmahal. All in love is fair, tama? Kaya lang, it's a bit tougher on your part kasi kailangan mo i-prove sa sarili mo na karapat dapat ka sa minamahal mo. Tama, mali? Tama. O kung yung magulang niya ang ayaw sa mga kapatid, hindi mo yung pwedeng itama ng text lang ang komunikasyon ninyo. Pakita ka ng personal. Diba? And work your way up there. Ang problema kasi dito, nag-live-in ka, alam mo, underage. Diba? Pwede ka pa makulong yan. Hello po. 18 naman po siya. Nakaka-18 lang. Opo. Nung nag-live-in kayo, 17 siya. Papa Jack. Bakit? Kasi po yung sa parents naman po niya, nakakapunta naman po kami doon sa bahay ng parents niya. Pero tanggap ka na nung kapatid, ay nung magulang. Yung mga kapatid lang po niya, yung problema po namin. Ganun. Trabahuin mo na lang, work your way. Kumbaga, turuan mo na matanggap ka nila. It's a cooperation, it's a cooperative effort from your end and your boyfriend. Diba? Hindi ko sinasabi sa ito para tanggalan ka ng pag-asa na baka matanggap ka pa o hindi na, diba, ng kapatid niya. Pero pinapaunawa ko sa'yo kung bakit sila naiilang o naaasiwa sa'yo. Kahit ikaw, diba, ikaw man yung may kapatid, gusto mo, diba, na ideal yung relasyon ng kapatid mo, tama, mali? Depende po sa kanya. Plastic ka, ha? Di po ba? Ewan ko. O ganito, nagiging bias ka sa pananaw mo eh. O ganito, ha, Joy! Paintindi ko sa'yo, ha? O ikaw ang kapatid, o ikaw ang magulang, yung anak mong lalaki, di ba nagpakilala ng jowang bading, matutuwa ka ba sa unang pagkikita? Hindi po. Pero hindi ko po kailangang makasakit or magtapak ng ibang tao. Yun ang pinupunto ko sa'yo, di ba? Pero hindi po kailangan mag-personal ng mga bagay na masasakit. Ate, we are talking about family here. You don't, hindi mo madidiscuss ang personal sa hindi personal kasi personal talaga yan, pamilya yan eh. Okay? Pinapaintindi ko sa'yo para kapag gumagawa ka ng effort para to win the sympathy and the attention of the family, na iintindihan mo yung ginagawa mo. Pero parang ayaw mo makinig. Nakikinig po. Hindi, ini-etchos mo ako eh. Hindi nakikinig po. Hindi ko sinasabing mali ang relasyon ninyo, ha? Ang sinasabi ko dito, kung ikaw ang magulang at yung anak mo lalaki nagpakilala ng jowang bading sa'yo, matutuwa ka ba? Sabihin mo ba sa anak mo, tama yung ginagawa mo? That will not be the hindi po ako mag-ano. Yun yung sinasabi ko. That will be the initial impression, diba? Na ibibigay mo. Hindi mo ba pwede ba? Hindi mo pwedeng pag napakilala yung anak mo lalaki kasi may jowa akong bading. Anak, congratulations. Tama yung ginagawa mo. Kaya pinapaintindi ko sa'yo. Not that I'm saying na, diba, ang pagiging bading ay mali. Of course, hindi mali. Okay? Of course, hindi mali ang pagiging bading. Hanggat di ka nakakaapak ng dami ng ibang tao. Sinasabi ko sa'yo, it's a bit tougher on your part. Diba? Na ipasok yung sarili mo sa circle of trust ng family niya. Just kaya because ito po yung gusto kong mangyari sana dalawa. Sana po, sinabi ko nga po sa kanya na maghiwalay na lang po kami. Hindi naman po niya, ayaw naman po niya. Ngayon mo yan naisip, no 70 siya, hindi mo naisip yan. Patirin kita dyan. Noon pa po, kasi nung from the start pa lang po. Pwede ba huwag mo ang plastikin? Hindi po to halong pa-plastic. Teka lang. Nung umpisa, alam mo mali, pinapaalis mo siya, ganon?
Opo. Ikaw yung nakakatanda, 25 ka nun, 17 siya, hindi mo nagawang itama? Gusto mong sabihin na siya may kasalanan nito? Minor siya, underage. Dapat ikaw nakakalam, tama at mali sa inyong dalawa dahil sa batas, di ba? You should actually guide yung minor bilang nakakatanda. Parang gusto mo sabihin sa akin na siya yung gumusto nito? Minor siya nun eh. Ikaw, buburahin ko yung blush on mo, Joy. Hirap mo kausap, ha? Ano? Wala po. Hinintay ko lang po yung mga sasabihin niya. Wala na. Kasi sinasabi ko nga, di ba? Nandiyan na yan eh. Nabutan na ka na 18 yan. Ayaw ko iwanan laki. Mahal mo din na. Mahal mo ba yan? Opo. O, nag-living na kayo. Nagagawin. Pag-ihiwalayin ko kayo, nagmamahala naman kayo. Hindi mo na magulang. Sinasabi ko lang sa'yo, pinapaintindi ko sa'yo yung dahilan kung bakit gano'n yung trato sa'yo ng family niya. Okay. Diba? Na hindi mo naman siguro aasahan na nung first time ka pakilala ng lalaking ito, gusto ka agad. Diba? Siyempre, hindi ideal yung samahan ninyo eh. Diba? Kailangan bang i-discuss pa natin yung ano natin, yung society's norms dito? Diba? Na sa norms ng society, diba? We don't view yung pagkasama ng parehong gender as something normal and ideal. At nung kapatid niya is acting from, di ba, on that manner. Kailangan maging professor pa ako sa'yo. Di ba? Hindi normal sa ating society yan. Although acceptable yan, pero hindi sinasabi na, that's not a recommended pattern of any relationship. Okay, turn your page into chapter 3, page 75. Ano po yun? Ewan ko. Pinapaintindi ko sa'yo kung bakit ganun yung trato sa'yo ng kapatid niya. Unang-una, kung alam mo again sila sa'yo, di ba, bakit di ka makipagkita sa kanya, kanila? Ilapit mo yung sarili mo sa kanila, kalahating taon na kayo magkasama. Alam mong galit sa'yo, alam mong ayaw sa'yo. Hindi ko nga po alam kung anong gagawin ko. Di ba? Gagawin ko. Mag-reach out ka. Turuan mo silang tanggapin ka bilang part ng kanilang family. Make them feel na pwede kang pagkatiwalaan at pwedeng ipagkatiwala sa yung kapatid nila. Naintindihan mo? Opo. Ang pinupunto ko dito, 17 years nilang binuhay yung kapatid nila. 17 years nilang trinatong, di ba? Bunso nila yan, nag-iisang lalaki, hindi ko alam. Tama, mali? Tama. Tapos dumating ka sa buhay ng lalaki. You are not a girl, you're a gay. Hindi masama, pero hindi ideal. Tama, mali? Tama, di ba? Ang pinupunto ko dito, ipagkakatiwala ba nila yung isang tao agad-agad sa'yo? 17 years nilang inaruga nang hindi ka naman nila kilala? Well, you have to earn their trust. Ang tawag lang naman kausap si Joy, oh. So, yun na lang po natin. Oh, kung nakaanta ba yung mga kapatid niya, ano gusto mo sabihin? Wala. This is not the time na magpapaka-pride ka dyan. Hindi naman po. Alright, sige na. Kung nakaantabay sila, mag-message ka lang. Ano po nahihiya po ako. Okay, nahihiya ka ngayon. Saan ka hindi nahihiya? Sige na. Hindi ka nahihiya mo tumawag sa akin. Alam mo, pag-uusapan natin yan ngayon. Magme-mensahe ka sa kapatid. This could be the first step para magustuhan ka nila. Tapos nahihiya ka ngayon. Ikaw, mahal mo ba talaga yung lalaking yan? Mahal mo ba talaga? Opo. O, bakit di mo sabi ngayon yung mga mensahe para sa kapatid niya kung talaga kaya mong alagaan yung kapatid nila? Are you crying? Medyo po. Why are you crying? Wala lang, nilulungkot lang ako. Ka nalulungkot? Halika, mag-gym tayong dalawa. Ba't ka nalulungkot? Wala lang kasi. Anong bakit? Di ko rin kasi kahit na gustuin ko na magkalayo kami o kahit ngayon sinasabi ko nga sa kanya. Hindi nga sinasabi ko sa iyo, hindi naman yun ang solusyon ngayon. Nandyan na yan eh. Bilang tao, we never unlearn things we've learned already. Hindi tayo parang computer na pag may gusto kang burahin, pwede mo lang i-backspace yan. Hindi mo pwede sabihin sa sarili mo na, ops, teka lang, hindi na kita mahal, huwag na tayo mag-live-in. Hindi ka na magiging masaya, di ba? Ang solusyon lang dito, mag-reach out ka sa mga
pamilya niyang ayaw sa'yo para magustuhan ka, bakit ka makikipaghiwalay kung hindi mo naman talaga gustong gawin yun?